Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Maagang-maaga ng unang araw ng linggo matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid. Subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paniniwala. May mga pagkakataon sa buhay na mahirap maniwala, lalo na kapag nasaktan ka na, kapag nabigo ka na, kapag tila hindi na umaayon sa inaasahan mo ang lahat. Kapag nasira ang tiwala mo, hindi madaling bumalik sa paniniwala. At minsan, kahit may magandang balita na parang hindi mo na kayang tanggapin pa. Naranasan mo na bang may nagsabi sa iyo ng magandang balita pero hindi mo agad pinaniwalaan? Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil natatakot ka ng umasang muli at mabigo muli. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, narinig natin ang ganitong kwento. Pinahayag na si Jesus ay buhay, ngunit marami sa kanyang mga alagad ay hindi agad naniwala. At dito lumilitaw yung isang salitang tumatago sa buong mensahe sa ating Ebanghelyo, at yan yung paniniwala mismo. Si Maria Magdalena ang unang nakatagpo sa muling nabuhay na Jesus. Siya ang unang nakakita, unang nakausap, unang naging saksi. Ngunit nang ibalita niya ito sa mga alagad, hindi sila naniwala. Pagkatapos, may 2 pang alagad ang nagpatotoo. Ngunit muli, hindi sila pinaniwalaan. Isipin mo yun, ang mga pinakamalapit kay Jesus, ang mga matagal niyang kasama, ang mga nakasaksi sa kanyang mga himala, nakarinig sa kanyang mga turo, sila pa ang nahirapang maniwala. Bakit? Dahil ang kanilang puso ay puno ng lungkot, puno ng takot at pagkabigo. Ang kanilang inaasahan nasira. Ang kanilang pag-asa ay tila namatay kasama ni Jesus sa krus. Ganito rin tayo. Minsan, ang hadlang sa paniniwala ay hindi kakulangan ng ebidensya, kundi yung sugat ng puso. Kapag nasaktan tayo, nagiging sarado tayo. Kapag nabigo tayo, natatakot tayong umasang muli. At kahit ang Diyos ay kumikilos na sa ating buhay, nahihirapan tayong makita at tanggapin ito. Ngunit hindi tumigil si Jesus. Nagpakita siya sa kanila, hinarap niya ang kanilang kawalan ng paniniwala at bagamat kanyang itinuwid ang kanilang puso, hindi niya sila itinaboy. Sa halip, ibinigay niya sa kanila ang isang misyon. Humayo kayo sa buong mundo at ipahayag ang mabuting balita. Ibig sabihin,
Ang paniniwala ay hindi lamang personal na karanasan. Ito ay paanyaya sa misyon. Kapag naniwala ka, hindi ka mananatiling tahimik. Ipapahayag mo ang iyong naranasan. Ngunit narito ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi kailangang perpekto ang iyong paniniwala para gamitin ka ng Diyos sa kanyang misyon, sa kanyang plano. Ang mga alagad ay nagduda, pero sila ang isinugo. Sila'y natakot, pero sila ang naging saksi. Sila'y nahirapang maniwala, pero sila ang nagpalaganap ng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, ang paniniwala ay hindi kawalan ng pagdududa. Ito'y pagpili na magtiwala sa kabila ng pagdududa. Ang tunay na paniniwala ay hindi nagsasabing, sigurado ako sa lahat. Kundi, hindi ko man lubos na nauunawaan, pinipili kong magtiwala. At dito nagiging buhay ang pananampalataya. Hindi sa perfection, kundi sa pagtitiwala. Mga kapatid, ngayong Pasko ng pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na muling maniwala, na muling magtiwala. Maniwala tayo na may pag-asa pa. Maniwala tayo na may bagong simula pa. Maniwala tayo na ang Diyos ay kumikilos pa rin sa ating buhay kahit hindi natin ito nakikita ng buo. At kung may pagdududa tayo, dalhin natin ito sa Diyos. Huwag nating itago. Huwag nating ikahiya. Dahil ang Diyos ay hindi natatakot sa ating pagdududa. Ang nais niya ay ang ating puso. Simulan natin sa isang simpleng panalangin. Panginoon, tulungan mo akong maniwala. At mula roon, hayaan nating palaguin niya ang ating pananampalataya. Kaya magsuri tayo ng ating sarili. Ano yung isang bagay sa ating buhay na nahihirapan tayong paniwalaan tungkol sa Diyos? At paano tayo tinatawag na magtiwala sa kabila ng lahat ng ito? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw na muling nabuhay, tulungan mo kaming maniwala kahit sa gitna ng aming mga pagdududa. Pagalingin mo ang aming sugatang puso at palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin nakikita ang kabuuan ng iyong plano. Gawin mo kaming saksi ng iyong buhay at pag-asa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.